Breaking news! Good news! Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ilabas ang kanyang napakatinding good news. Yes mga kababayan, you heard it right. Paano ba naman kasi mga kababayan, binigyang diin lang naman ni PBBM o streamline or sa madaling salita, i-prioritize ni PBBM ang mga proyektong tiyak na hindi lamang magpapabago sa buhay ng bawat Pilipino, kundi magpapagaan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito pa matindi dyan mga kababayan, dahil hindi pa kontento ang ating Pangulo sa mga pinapatayong proyekto ng gobyerno. Kaya naman naglaan pa ang administrasyon Marcos ng mga dagdag proyekto na pang world class at kayang makipagsabayan sa mga ibang mayayamang bansa. And wait, there's more mga kababayan, dahil ang direktiba ni PBBM ay tapusin ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Kasunod ng pagkakatalaga ni Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Transportation, nagbigay ng malinaw na direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. to fast-track key infrastructure project to enhance connectivity, ensure commuter safety, at drive economic growth. Sa pagkakilala ng mga moderno at mahusay na sistema ng transportasyon ay mahalaga sa pambansang pag-unlad. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang mga infrastruktura ay higit pa sa paggawa ng mga kalsada at riles. Ito ay tungkol sa paghahatid ng ligtas, maasahan at nakahanda sa hinaharap na mobility para sa milyong-milyong Pilipino. Sa direktiba na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, dinodoble ng administrasyon ngayon ang pagsisikap na hindi lamang kumpletuhin ang mga kasalukuyang proyekto, kundi pati na rin simulan ang mga bago na bubuo sa urban mobility transport landscape ng bansa. Ang pagtiyak sa matagumpay at napapanahong pagkumpleto ng mga proyektong ito ay nangangailangan ng sama-samang pagsisikap. Nakatakdang palakasin ng administrasyon ang buong government approach nito sa pamamagitan ng isang buong panlipunang diskarte, pagsama-sama ng mga pambansang ahensya, mga unit ng lokal na pamahalaan at mga kasosyo sa pribadong sektor upang ilipat ang mga pangunahing infrastruktura. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, ang administrasyon ay nakatuon sa pagbabago ng infrastruktura ng transportasyon, pagpapalakas ng koneksyon at pagtiyak ng mga Pilipino ay may akses sa isang mas ligtas, mas mahusay at mas marangal na karanasan sa pag-commute. Good afternoon, sir. Sir, magpa-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ma'am Pia regarding dun sa 3 years na lang yung remaining sa Marcos administration. During your talk with President Marcos, meron ba siyang nabigay na parang list of projects na he wants to be prioritized para maging legacy niya before he ends his term? Opo. We spoke at length about this, no? And alam niyo po, ang Pangulo, gusto niyang maibsan ang hirap ng mga kababayan natin sa transportasyon, sa lahat ng bagay, no? Sa healthcare, education, agriculture. Pero yung transportation, araw-araw yan eh. Araw-araw yan eh. Yung, parang ano yan eh, yung nagigising ka, tas parang panaginip, tas uulitin mo na naman. Di ba? Parang nightmare na uulitin mo every day. And the President really feels the pain of our people. And that's why he said, the first thing he said, all these projects have to be fast-tracked. So, ang sinabi niya, unang-una, yung mga ongoing na, subway, kailangan niya, bilisan yan. Game changer yan para sa mga kababayan natin. Ako talaga, wish ko lang na tayong lahat dito sa kwartong to at mga kababayan natin, in our lifetime, ma-experience nating may subway tayo sa Pilipinas na maayos, na world class. Yung talagang, para kang nasa Tokyo, Hong Kong, Singapore. Kailangan natin bilisan yan. At yun ang unang-unang priority ng Presidente. Pangalawa, North-South Commuter Rail. Like I said, no, it's very depressing na tayong unang-unang nagkarili sa Asia. Tapos ngayon, nagkukumahog tayo dito na wala man tayong connectivity sa ano. At by the way, yung congestion sa Metro Manila, yan din ang solusyon. Kasi kapag meron kang magandang connectivity via rail, kung halimbawa, taga Bulacan ka, o Pampanga ka,
nagtatrabaho ka sa Metro Manila, hindi ka na kailangan mag-apartment dito eh. Di ba? Hindi ka na kailangan mag-apartment kasi isang oras na lang nandiyan ka na sa nandiyan ka na sa Makati, nandiyan ka na sa BGC, galing Pampanga o galing Bulacan eh. Di ba? So, NSCR, Metro Manila Subway, yung ating regional airports, kailangan yan. No, kailangan maayos yan. No? Lalo na yung mga tourist attractions natin tulad ng Siargao, importante yan. No, mga airports natin sa Palawan, importante yan. Pero yan, dapat yan, our roadmap is really to privatize. No? Kasi yun ang pinakamabilis eh. And, kampante tayo na kapag nasa kamay ng pribadong sektor ang ating mga infrastruktura, basta, syempre, maayos ang mga kontrata, protektado ang gobyerno, protektado ang mga pasahero, sigurado tayo na mamimaintain at maayos ang pagpapatakbo ng mga facilities na yan. Ang ating mga ports, no, kailangan talagang just today, the President wants to expand our port system, especially our agricultural ports. Because one reason why the price of food is so high is because of connectivity, because of transport cost. No? So, yun, pinagkabigin-biginan niya sa akin yun kanina lang. No? Na we have to focus on that. So, I'm going to make sure that our good GM in PPA, GM J. Santiago, we are able to work with the Department of Agriculture and the other agencies to make sure we are able to establish these ports all over the country. Sa mga turista, yung mga cruise terminal, ang ganda-ganda ng mga isla natin. Pero bakit ang mga cruise ship nagpupunta sa Thailand, sa Malaysia? Bakit sila ang pinipili, hindi tayo? Wala tayong infrastructure eh. Wala tayong mga cruise terminal. Pero yan, ginagawa na rin yan ni GMJ. So, yun ang mga, just some of the priorities that the President mentioned when he spoke to me. Paulit-ulit na halos kalbaryo ang dinadanas ng mga kababayan natin. No, dahil sa nakikita naman natin, no, dito sa Metro Manila. Pipila ka sa monumento, sa MRT o sa busway. Pag rush hour, siguro 2 oras yan. O baka mahigit pa. Sasakay ka para kayong mga sardinas sa loob ng tren o sa loob ng bus. Bababa ka, pila na naman. Pagbaba mo, umuulan, walang silong. So, I think yun ang purpose talaga ng kailangan gawin natin at gawin nating mabilis ang mga iba't ibang infrastruktura na kahit papano maiibsan itong mga hirap na dinadanas ng mga kababayan natin araw-araw. At yun ang unang-unang sinabi ng ating Pangulo. We have to fast-track all the ongoing projects of the past administrations and also start the projects that are in the pipeline so that in 5 years, 6 years, 10 years, 15 years, kahit papano, mababawas-bawasan na natin itong hirap na dinaranas ng mga kababayan natin araw-araw. Alam nyo, ang solusyon sa transportasyon, wagang shortcut dyan. Matagal yan. Just to give you an example, no? Yung Tokyo subway, no? Sinimulan yan noong 1925. 1925, can you imagine? Ang huling line na nagawa lang noong 2003. So you're talking about close to 80 years na tuloy-tuloy na pagsasagawa ng massive infrastructure projects sa Japan. Kaya magtataka kayo, di ba? Pagka marami sa inyong nagpunta na ng Japan. Sa Tokyo, ang populasyon ng Tokyo at ng Metro Manila, pareho yan. Mga nasa 14-15 million people yan. Pero bakit pag sa Tokyo, parang ang aliwalas? Di ba? Ang aliwalas, wala masyadong traffic, kahit rush hour, maluwag, ang lalawak ng mga sidewalk. Napakadaling gumalaw ng mga taga-Tokyo. Ang reason doon, simple lang. Kasi halos kalahati ng populasyon ng Tokyo ay nasa ilalim. Diba? Wala sa taas, nasa ilalim. But that took almost 80 years to build. At tayo, nag-uumpisa pa lang tayo. No, with the Metro Manila Subway. Kaya kailangan, bilisan lahat yan. Train system, pag pumunta ka sa, kanina nga, sinasabi ng ating mahal na Pangulo, nung siya'y nag-aaral,
nasa abroad siya. Napakadaling mag-travel sa iba't ibang hindi lang lugar kundi bansa sa Europa because of because of the efficient railway system. Tayo, nakakalungkot lang na tayo ang unang-unang nagkaroon ng railway system sa Asia. Yung ating Bicol Express. Unang-una yon sa Asia. Pero ngayon, dilapidated na, hindi na halos nagagamit. At nag-uumpisa tayo ulit with the North-South Commuter Rail na tinutulungan tayo ng Japan at ng ADB. No, makakabiyahe ka mula Calamba, dadaan ka ng Laguna, papasok ka ng Metro Manila sa South, papasok ka ng Makati, Quezon City, at dire-diretso ka hanggang Clark. Pero kailangan din natin bilisan yon. No? Kailangan nating bilisan, hindi lang dahil gusto nating matapos, pero dahil alam natin na kapag binilisan natin yan, kahit papano, mapapabilis na maibsan yung hirap ng mga kababayan natin. That's the purpose. That's the purpose of the Department of Transportation. Para gawin lahat yan at yun ang kabigin-biginan ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, maraming mga balakid, maraming mga problema. Pero yung mga problemang yun, hindi na bago eh. Nandiyan na yan. Sa lahat ng mga infrastructure projects na ginawa nung nakaraan, nandiyan na yung mga problemang yan. Right of way ang unang-unang problema. No? Pero ang right of way, ang solusyon niyan hindi lang manggagaling sa Department of Transportation. Ang solusyon ng right of way manggagaling sa local government units, sa ating mga mayor, sa ating mga governor. Manggagaling yan sa ating private sector kasi marami sa mga lupang kailangang gamitin ay nasa kamay ng pribadong sektor and we have to work together. No? At manggagaling yan sa mga iba't ibang ahensya ng national government. So, kailangan talaga dito is whole of government, whole of society approach. No? And kailangan maintindihan ng lahat ng mga partners natin sa gobyerno, sa local government, sa pribadong sektor na kailangan silang mag-ambag dito sa mga kailangan natin gawing mga proyektong ito. At yun ang gustong mangyari ng ating mahal na Pangulo. So, with that, I think mamarapati namin in the next couple of days na habang nalalaman namin ang mga balakid, ang mga problema, na ang objective natin simple lang, pabilisin at ayusin ng para maging safe no ang ating mga transport systems. At importante to, and I think ito yung essence ng build better more, is we have to build better and we have to build more. Meaning, hindi na pwede ang pwede na. Ang mga problema sa atin kasi nung nakaraan, pag gagawa tayo ng infrastructure, sinasabi natin lagi, pwede na yan. Pwede na yan, okay na yan. Without any regard for quality, without any regard for what are the benchmarks in the world. Kaya nakakalungkot, di ba? Kasi kamukha yung mga OFW natin. Pag pupunta sila sa mga mayayamang bansa, na-experience nila kung ano ba talaga ang world-class infrastructure, ano ba talaga ang world-class transport system. At iisa naman ang sinasabi nila eh. Bakit sa atin walang ganyan? And I think that is the whole point of build better more, is to build better than what we have built in the past and to build more of that. No, and yun ang kabigin-bigin ng ating mahal na Pangulo.